Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Saban mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, ang mga balita natin pag-uusapan ngayong araw, ito tungkol po, siyempre sa Senado. Pag-uusapan rin po natin si Bato de la Rosa, si Bongo, Sara Diskaya, si Vince Dizon, at saka idagdag rin po natin itong si Harry Roque, at lalong-lalo na, pag-uusapan natin itong napaka-viral ngayon na senator, si Joel Villanueva. Bakit siya nag-viral si Ivan? Siyempre nagmamalinis para lang si Bongo. Nagmamalinis lagi makaabayan. Meron kasi siyang viral ngayon na privilege speech doon sa Senado makaabayan ko na pang-famas talaga. Pang-famas, pang-best actor. Okay? So, sila po ito pag-uusapan. Before na mag-start, ipapakita ko muna sa inyo itong picture na to at saka ang tanong natin. Bakit kaya napigil tawa ito si Secretary Angara ng DepEd mga kababayan ko dito kay Senator Joel Villanueva? Bakit siya napigil tawa? Please comment sa baba at babasahin niya mamaya ni Sir Ivan. Okay, so babalikan na po natin yan. Pag-uusapan muna natin itong napaka-viral at saka napakaganda po na balita mga kababayan ko kasi nga si PBBM the other day meron siyang pinuntahan po na, na opening. Napakalaking, ang pinakamalaking shipyard sa bansa natin mga kababayan. Yung shipbuilding, yes, marami hong mga Pilipino, mga kababayan natin ang matutulungan dito na magkaroon ng mga trabaho mga kababayan. Ito po ay good news. Ipapakita natin ang balita na to para alam ho na mga DDS kung ano ang tinatrabaho ng ating presidenteng si PBBM. For more details, let's watch this. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng pinakamalaking shipyard sa bansa. Dahil dito inaasahan nila ang pagpasok rin ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Buhay ng muli ang shipbuilding industry sa bansa. Yan ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos pasinayaan ang pinakamalaking shipyard sa Pilipinas, ang HD Hyundai Shipyard. Sabi ng Pangulo, dahil mga Pilipino ang nangunguna bilang pinakamagagaling na seafarer sa buong mundo, marapat lamang anya na mabigyan din sila ng maayos na mga sasakyang pandagat. At bagaman lumamlam ang naturang industriya sa bansa noong 2019, malaking bagay anya ang pinasinayaang shipyard sa muling pagpapalakas ng industriya sa bansa. We raise the sails once more. With Hyundai Heavy Industries investing in Subic, our shipyard capacity will significantly increase from 1.3 million to 2.5 million deadweight tons, from handling 4 to 5 massive oil tankers to about now 8 of those ships. Binigyang diin pa ng Pangulo na bukod sa pagbuhay ng naturang industriya, malaking tulong ito sa pag-generate ng libu-libong mga trabaho, pati na ang pagpapalakas ng potensyal ng bansa sa exportation. By 2030, we look forward to this yard employing 4,300 Filipinos. That equates to thousands of families with food on the table, thousands of workers with dignity in their craft, thousands of Filipinos who see shipbuilding as a source of livelihood. As President, I take great pride in Filipino hands navigating the world's oceans. 30% of the world's seafarers are Filipino. These are diligent men and women whose skill and dedication keep the seafaring industry moving every single day. Pero hindi lang natatapos sa pagbubukas ng shipyard ang hakbang ng pamahalaan. Dahil sabi ng Pangulo, pinalalakas din ang kakayahan ng mga Pinoy seafarer sa tulong ng TESDA. Last November 2024, TESDA signed a memorandum of agreement with Hyundai to establish an off-campus training facility here in Subic. Through this partnership, 24 trainees have completed the flux cord arc welding NCI program and are now part of the Hyundai workforce. To train even more Filipinos, TESDA has awarded 25 more scholarship slots for shielded metal arc welding NC1 and 100 slots for enterprise-based training in flux cord arc welding NCI.
This ensures a steady influx of skilled workers ready for the needs of this industry. Sa ngayon, nasa 16 na training program na raw ang ipinatutupad, sakop ang iba't ibang skills mula electricity hanggang sa arc welding para maiyangkla ang kakayahan ng mga seafarers sa global standards. Nito lamang Hulyo, tinatayang aabot na sa $130 million ang investment na inilagak ng HD Hyundai Heavy Industries Philippines na nakabuo na ng 1,200 na trabaho. Tinatayang madaragdagan pa ang investment ng naturang kumpanya sa $180 million sa pagtatapos ng taon. O, di ba mga DDS, good news yan? Ganyan ba na klase ni Presidenteng lagi lang natutulog, walang ginagawa? O di ba? Pinakamalaking shipyard sa bansa natin. At saka asahan natin in the future, by year 2030 daw mga kababayan ko, ay mag-export na ho tayo ng barko. O di ba, good news talaga yan? At saka ilang libo na mga kababayan natin mga Pilipino matutulungan, magkakaroon ng trabaho mga kababayan. O di ba, good news yan? At saka meron na pong good news mga kababayan. Ano si Ivan? Kasi nga meron pong big ticket project ang Marcos administration doon sa Davao itatayo mga kababayan. At according doon sa balita, by next year yata yon 2027 mga kababayan, 2027 matapos na yung project doon sa Davao mga kababayan. Asahan natin yan. Big ticket project yan. O, diba? So, dito sa mga DDS, kapag maalala nila yung word na shipyard mga kababayan ko, maalala nila si PBBM. Diba? So, good news na good news yan. So, speaking of good news mga kababayan ko, pag-usapan natin si Vince Dizon. Kasi nga, diba napapansin natin dito na meron pong isinagawang demolition job ang mga DDS, ang mga Duterte, dito kay Vince Dizon mga kababayan. Kasi nga nakikita nila na magaling talaga si Vince Dizon. So, meron kasing kumalat. Diba? May kumalat po na video kahapon, viral na viral talaga. Kasi nga nakita ko makabahan ko, mga 5 million yata, 5 billion to 7 million yung views. At saka meron pang iba, 2 million views, merong 1 million views. At saka meron pang isa, 6 million views makabahan ko. Separate ho. Separate po na mga video makabayan. Ipinakalat na mga DDS. Ano sa Ivan? This is actually 9 days ago makabayan na press con ni Vince Dizon. Ito po tungkol po doon sa beep card. Naalala ba natin itong beep card makabayan? Di ba yan po ginagamit kapag ikaw po ay sasakay ng train or bus na ginagamitan na ng beep card makabayan? So meron kasi ipinakalat itong mga DDS and I am very sure na familiar ninyo itong video na to. For more details, let's watch this. Susulat kami ngayon together with the PNP and kami. Susulatan namin ang Lazada, Lazada, Shopee, TikTok, Facebook, Carousel, lahat to susulatan namin, directing them to shut down these sites. Pinapa-shutdown natin to. At pag hindi sila nag-shutdown, pati yung mga online selling na to, papakasuhan ko din. Kasi kinukonsinti nila yung mga illegal na activities online. Okay, so yan pong splice video na yan mga kababayan ko, yan po ang ipinakalat ng mga DDS. So syempre kapag splice video at hindi nyo napanood ang buong full version ng press con mga kababayan dito kay Vince Dizon, hindi nyo talaga malalaman kung ano ang pinag-ugatan ng problema. Diba? So, yung video na yan po ang pananakot ng mga DDS. Syempre, para matakpan nila itong mga kalokohan ng mga kalyado nilang mga senator at saka kalyado nila itong mga Duterte para mapagtakpan yung ginagawang katanataduhan nila. So, dito natin nakikita na meron pong demolition job kay Vince Dizon makabayan. Kasi nga, diba? Sino dito ang hindi matatakot kapag makita mo ang video ni makabayan? Kasi nga nakalagay na po dyan sa caption na shutdown na daw ang Lazada, ang TikTok, ang Shopee at saka yung Facebook makabayan. Isa-shutdown na daw. Sino ba ang hindi matatakot dyan? Siyempre, nung napanood ho yan ng ating mga kababayan, maraming nagalit dito kay Vince Dizon. Hindi daw nag-iisip si Vince Dizon makabayan. Sa ngayon, mga kababayan ko, hindi totoo na i-shutdown ang Shopee, ang Lazada, ang TikTok at saka yung Facebook. Hindi ho mangyayari yan. Kasi ang point lang ho dito ni Vince Dizon, siya ay nanawagan dito sa mga applications na yan na kapag hindi sila mag-comply at hindi sila a-action dito sa ginawa ng mga sindikato na mga nagbibenta ng beep cards, talagang isa-shutdown makabayan.
Pero hindi ma-shutdown ang mga applications na yan. Bakit? Kasi kontrolado nila mga kababayan. Ang point lang ho dito, i-manage ng mga applications na yan itong mga nagbebenta ng beep cards. Alam na ho natin kung gaano kahalaga po ang beep cards mga kababayan. Ang nandyan kasi sa mga online seller, mahal kasi ang beep cards mga kababayan. At napag-alaman ho dito na meron palang mga sindikato ang nagbibenta sa online. Ginamit nila itong Lazada, ginamit nila itong Shopping, ang Facebook Market, at saka itong TikTok mga kababayan na napakamahal po. Mahal ang presyo ng beep card dyan sa online selling mga kababayan. Isipin nyo po, ang original price ho ng beep card kapag dyan kayo bibili sa mga train station o doon po sa mga authorized reseller or authorized na outlet is only 30 pesos mga kababayan. Only 30 pesos. At kapag ikaw ay bibili dyan sa mga online seller na yan, 190 to 200 pesos mga kababayan. Diba ang layo talaga? Grabe kalayo yung presyo. So dito po sa isinagawang investigation mga kababayan ko, para maintindihan natin, ipapakita ko muna sa inyo itong problema ho. Itong problema tungkol sa beep card kasi nga ito po ay napasukan ng sindikato mga kababayan. Ang ginagawa pala, meron kasi mga online seller, mga kababayan natin ng mga gunggong, sila ay bumili ng marami mga kababayan doon po sa vending machine. Syempre kapag marami silang mabenta or mabili doon sa vending machine, kanilang ibibinta yan sa malaking halaga mga kababayan. At yan po ay napag-alaman ni Vince Dizon kasi meron pong kumanta. So dito muna tayo po sa balita at para maintindihan natin mga kababayan. For more details, let's watch this. Hindi na nga otorisado, overpriced pa kung magbenta ng beep cards. Ang isang umano'y online seller nito, ang pag-aresto sa kanya sa pagtutok ni Oscar Oida. Wala nang nagawa ang isang umunoy online seller ng masakote ng PNP Anti-Cybercrime Group sa entrapment dahil sa umunoy illegal na pagbebenta ng beep cards. Ayon sa Cyber Patrolling at Intelligence Unit, nag-alok online ang 32 anyos na suspect ng beep cards sa halagang 190 kada isa, malayo sa orihinal na 30 pesos. Nang makumpirma sa DOTR na hindi siya authorized distributor, isang pulis na nagpanggap na buyer ang nakipagkita sa suspect August 15. Sa entrapment na yan din nasamsam sa suspect ang 50 beep card. Naharap siya sa paglabag sa Access Devices Regulation Act, Consumer Act at Cybercrime Prevention Act. Marami pang gumagawa ng ganitong racket ayon sa pamunuan ng kumpanyang nagsusupply ng mga beep card. Kung tatanungin, mahigit 20 ang iba sa kanila nakapagbenta na ng mahigit 20,000 pieces. Ibig sabihin, matagal na nilang ginagawa po ito. May gumigimik pa nga umano na nagbebenta rin ng beep charms. Kinukuha nila yung chip, tapos isasaksak nila sa mga abubot, binibenta nila. Magkano yun? 700. Walang ganon. Okay, walang beep charm. Okay, nalalapas ang beep. Okay? So, sa mga kababayan natin, huwag kayo magpapaloko sa mga to. May babala si Dizon sa mga online selling platform kung di haharangin ang mga ganitong produkto. Susulatan din natin itong mga online selling platforms. Pag hindi nila pinasara ito, talagang isasama sila ni General Yang sa mga kaso. Kasi kinukonsinti nila binibigyan nila ng platform. Makikipagtulungan po ako sa mga rail operators po natin na kumpiskahin yung mga charms po na ito. Ginagawa na rin nila ang lahat para lalong maging readily available ang beep cards. Wala na tayong shortage. Naghahanap na kami ng iba pang mga paraan para papadagay at pagbigay at kuha at pag-load ng mga beep cards kahit sa mga convenience store. Okay, so mga kababayan ko, itong press con ni Vince Dizon, this is already 9 days ago. Hindi pa ho siya sekretary ng DPWH mga kababayan. Sekretary pa ho siya ng DOTR, okay? So, para sa kaalaman ng lahat, 2 years ago, meron na pong beep cards mga kababayan. Yes, meron na po yan. Kaya lang maraming problema nung time na yon kasi nga nakakaubusan daw lagi mga kababayan. At nahihirapan dito maghanap ng beep cards ng ating mga kababayan. So yan po tinugunan po ni Vince Dizon.
Isa yan sa kanyang accomplishment mga kabayan na kanyang naresolba itong issue sa beep cards. Wala na pong problema, hindi na po nagkakaubusan yung beep cards. Until recently mga kabayan, nagka-problema na naman po. Bakit? Kasi napasokan kasi ng sindikato. Yan po mga online seller mga kabayan. So bumalik yung problema na nagkakaubusan daw. Kaya nga nagalit itong si Vince Dizon. So yung sinabi niya na siya daw ay susulat doon sa Shopee, doon po sa Lazada, sa Facebook at saka sa TikTok, yan lang po ay kanyang warning mga kabayan. Asahan natin yan. Yan po ay warning sa mga applications na yan. Asahan natin hindi po matatanggal or ma-shutdown ang mga applications na yan, yung Shopee, Lazada, TikTok at saka itong Facebook, hindi po matatanggal mga kabayan. Bakit? Kayang-kaya nila yang tugunan. Napaka-easy lang. For example, dyan po sa Shopee at saka sa Lazada mga kabayan, napaka-easy na lang po i-search nila or hanapin itong beep cards. Diba? In just how many letters na naman yan beep cards. Tapos i-search nila, makita nila kung sino yung nag-seller mga kabayan o sino yung nag-selling na mga beep cards na yan. Pwede nilang kontrolin ho ng Lazada at saka ng Shopee na yan. Kayang-kaya nilang i-control yan. Pwede lang tatanggalin kaagad, tapos i-message nila yung seller na ito ay bawal. Bawal yan. So kayang-kaya lang tanggalin. Diba? So huwag kayong matakot. Sa mga kababayan natin, dito po sa mga naapektuhan, pinakalat ng mga DDS, huwag kayong matakot. Magunggong yun Hindi naman kasi nila i-explain sa'yo kung bakit yan sinabi ni Vince Dizon. Huwag kayong matakot. Intact pa rin po ang inyong negosyo at saka nandyan pa rin po meron pang trabaho ang mga delivery rider natin, di ba? Hindi kayo mawawala ng trabaho. Yan po, kayo po ay tutulungan ng ating gobyerno, okay? So marami kasing gunggong mga kabayan. Ito mga didis talaga, pahamak yan Sarap pitikin, sarap kurutin. Sana kakasuhan mga kabayan. Kasi nga, viral na viral talaga So anyways, karagdagan na po sa information tungkol sa beep cards mga kabayan. Kasi nga, itong special or customized na beep cards para sa mga estudyante, para sa mga PWDs, and also sa mga senior citizens, available na po this coming September 15 yata yon. Kasi nga ito po ay para sa kanila mga kabayan. Kapag itong beep cards ay meron na sila para po sa kanila sa estudyante, PWD, and also dito sa mga senior citizens, automatic na po meron silang discounts mga kabayan. Ito po ang ating balita. Sa mga estudyanteng suki ng tren, makakabili na po kayo ng specialized, personalized beep cards simula September 15. Gaya ng beep cards para sa mga senior citizens at mga persons with disability, automatic nang bababawas ang 50% discount sa bawat gamit nito. Dalhin lang po ang inyong valid student ID o school registration para sa kasalukuyang school year sa kahit anong stasyon ng MRT 3 at LRT Lines 1 at 2. On the spot na rin mapiprint ang inyong personalized beep card. Pwede itong ma-avail ng mga estudyante mula kinder hanggang grade school pati sa mga alternative learning system at nasa special education. 1 taon daw valid ang beep card pero maaaring i-renew gamit ang bagong student ID o school registration. Okay, so ito ang paalala sa ating mga kababayan na kapag bibili kayo ng beep cards, huwag doon sa mga online seller. Baka si Ivan, mahal na, wala pang kasamang load yan. Unlike doon sa mga authorized outlet at saka doon rin po sa mga train station mga kababayan, kapag doon kayo bibili ng beep cards, mura na, may kasama yang load mga kababayan. Doon sa mga online seller, mahal na, walang kasamang load. O diba? So ingat-ingat tayo. At saka tuklo po dito sa mga online selling mga kababayan, diba? Maraming kalukuhan dyan. Kasi nga 2 times po akong naka-experience na nabudol mga kababayan sa Facebook. Yes, 2 times po akong nabudol. Iba ang sa picture doon sa Facebook, iba ang ating in-order, ang dumating sa atin, iba po na item mga kababayan. 2 times pong nabudol si Ivan. Pero hindi po ako nag-experience ng budol sa Shopee at saka dito po sa Lazada mga kababayan. Hindi po ako nag-experience ng budol. Dito lang sa Facebook. So ingat-ingat tayo sa mga online seller dyan sa Facebook. Okay? So anyways, before tayo magpapatuloy sa ating mga talakayan, syempre, i-greet muna natin ng happy birthday kay Jason Kelly. Greetings from Abby Smith. At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday!
At syempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also pasalamatan natin ang lahat ng mga viewers na nag-like and also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. At syempre mga kababayan ko, i-acknowledge natin syempre ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section. So sila po ang top 5 commenters. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna si Ma'am Shane Sibal. Mayroon siyang 48 na mga comments. Nandyan rin si Sampagita, mayroon siyang 43 na mga comments. Divina Dicuatin, mayroon siyang 27 na mga comments. Nandyan rin si Marie Usta, mayroon siyang 25 na mga comments. And Sandra Maranon, mayroon siyang 18, lahat ng mga comments. Again, so thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan ang una si Jocelyn Flores, Joselito Rivera, nandyan rin si Corazon Sabanal, Michael Vinas, Mones Borromeo, Kura Patong, nandyan rin si Elizabeth Habihan, i-shoutout natin si Maria Cristina Fernandez Manimbao, Susan Reyes, Emmy Mapalad, M.E., Gina G, nandyan rin si Ruben Goruspe, Mon Flower, nandyan rin si Jaisan Joseph Wong, Philly Judan, Nida Grossman, Elsie Zabida, and Hatson Norma Antido. Okay, so mga kababayan ko, pag-uusapan natin itong viral na senator, itong si Joel Villanueva. Kasi nga, meron siyang pang-famous, pang-best actor na speech doon sa Senado mga kababayan. Grabe talaga eh. And the trophy goes to Joel Villanueva. So ipapakita ko muna sa inyo mga kababayan kung bakit nagpigil tawa itong si Secretary Angara ng DepEd dito kay Joel Villanueva. Ito ang nakakatawa. Hindi pangalan ng kalye ang pinapalitan. Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan. Na for almost 40 years hindi ginagalaw. Na for almost 40 years. Hindi basta-basta pinakikialaman. Bakit? Kaluluwa ng bayan ko. Now you see with your own eyes on television. Now you hear the complaints of the people. And I will use and borrow the words of Senator Bato de la Rosa. Yung mga nagdarahop, yung mga naghihikahos, mga nangangailangan ng tulong. Nangangailangan ng ayuda ng gobyerno, umaasa sa tulong ng gobyerno, pagsasamantalahan natin para lamang ma-extend ang termino natin, para lamang ma-abolish ang Senado. Mr. President, kung gusto ng taong bayang i-abolish ang Senado, I don't mind. If it is the will of the people, I don't mind. Ano bang klaseng gusto ng ating mga kababayan? Dalhin ba ng ating bayan sa kangkungan? Dalhin ba ng ating bayan sa impyerno? Kung yan ang gusto ng taong bayan, susunod tayo. Respetuhin natin. Pero Mr. President, Sino ang Pangulo kung ayuda ng gobyerno? Ipagkakait mo. Kung hindi ka pipirma, hindi ka makatanggap. Hindi ka makakatanggap. At ano ito? Katang isip ni Senator Bato de la Rosa? Katang isip ni Joel Villanueva? Bakit hindi natin tanungin ang bayan? Bakit hindi natin tanungin si Juan de la Cruz? Ito ba ay People's Initiative? Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan. Oh, di ba? And the famous Best Actor trophy goes to Joel Villanueva. Yang speech na yan mga kababayan ko, pa-feeling nagmalinis talaga eh. Nagmalinis mga kababayan. Tapos feeling niya, wala siyang ginawang katarantaduhan. O, di ba? Nakakatawa talaga eh. Kaya nga nagpigil tawa itong si Secretary Angara mga kababayan. Kasi alam ho ni Angara na merong katarantaduhan, kalokohang ginawa itong si Joel Villanueva. Lalo na siya ay inilaglag ni Henry Alcantara mga kababayan. Naalala ba natin ang video ni Henry Alcantara? Diba sabi niya na maraming beses pa lang tumawag itong si Joel Villanueva sa kanya mga kababayan. Nagpa-follow up ng projects or magkano yung budget na gagamitin or magkano yung budget mga kababayan. Lagi pa lang nagpa-follow up itong si Joel Villanueva doon kay Henry Alcantara mga kababayan, di ba? Yan na po yung nabalita. Pero ano ang sinasabi ni Joel Villanueva? Wala na siyang kinalaman mga kababayan. So, kilala daw niya itong si Henry Alcantara pero wala na silang transaction mga kababayan. Kilala niya pero wala na silang transaction. Naniniwala tayo doon? Nakakatawa talaga eh. Tapos doon ang kanyang binanata mga kababayan. Diba? Doon po sa hearing sa Senado, ang binanata ni Joel Villanueva, yun lang pong si dating sekretary ng DPWH na si Manuel Bunuan mga kababayan. Anong ginawa ni Joel Villanueva?
Tinanong niya kung siya ba daw ay tumawag doon kay Bunuan, meron ba daw siyang request na project doon kay Bunuan, 'di ba? Siyempre, walang maisagot itong si Bunuan. Bakit? Kasi doon naman talaga nag-straight pong or direct na nagipag-transaksyon si Joel Villanueva kay District Engineer Henry Alcantara, mga kabayan. 'Di ba? Siyempre hindi makakasagot si Bunuan. Bakit? Kasi doon naman kasi dumaan kay Henry Alcantara. So malamang sa malamang hindi malayo from Henry Alcantara or Joel Villanueva to Henry Alcantara doon sa Regional Director, and after that, Regional Director doon na po sa Secretary ng DPWH, mga kabayan. So walang trace. Kaya hindi siya masagot ni Bunuan, na ang sagot ni Bunuan hindi tumawag itong si Joel Villanueva sa kanya para mahingi ng project. Kasi doon naman talaga dumiretso si Joel kay Henry Alcantara, mga kabayan, 'di ba? Booking na booking. Pero doon sa kanyang speech, nagmalinis, feeling walang ginawang kalokohan, mga kabayan. So ngayon, ang lahat daw ng mga kumakalat ngayon ng mga informations tungkol kay Joel Villanueva, puro lang daw paninira, mga kabayan. At may plano daw siyang kakasuhan itong mga naninira sa kanya. For more details, let's watch this. Ako, sasabihin ko na po sa inyo, pati yung mga nag-spread ng fake news, nag-usap na po kami ng mga lawyers namin. Itong spreading of lies, it's too much, and if not ridiculous and preposterous. So we will also file cases against them. Sir, yung mga video na kumakalat na kasama mo daw si Lee Alcantara, ito ba yung pinatutungkulan mo, nakakasuhan mo? Lahat po ng lies na pinapakalat. For example, yung sinasabi nyo, video, picture, lahat ng official may video at picture sa kanya. Official ho yun eh. So pag pumunta ka sa DPWH sa Bulacan, si Presidente, mga sekretary, mga senador, lahat meron. Pero bakit ako lang yung sinisingle out? Bakit? Kasi yun ang gusto nilang paniwalaan. Yun ang gusto nilang gawin na gulo. Nang sa ganoon, mas mapunta yung atensyon sa mga tao na hindi sangkot, o kahit na dumating yung time na sila na yung natutukoy nitong totoo na nangyari, na may ebidensya na, sasabihin at gagawa na naman ng special ops, whether it's in media or social media, na soft landing na sa kanila, hindi na sila. So yan po yung talagang modus operandi, at alam na po natin yan, matagal na po tayo dito, at even you guys here in the media, you know very well if an article is an operation, if an article or a video clip from the vlogs are kargado ng demolition job or operation. So ano lang pagkakakilala niyo, Sir, kay Alcantara? Do you know him on a personal level? Well, we are kababayans, so that's the only thing, no? At tayo, binabanggit natin, Victoria, ilang beses ko sinabi sa'yo, wala dapat santuhin dito. Okay, so question. Naniniwala ka ba na hindi sangkot ito si Joel Villanueva, mga kabayan? Please comment sa baba at babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, jump tayo dito kay Calvo. Dito kay Bato de la Rosa, mga kabayan. Kasi diba meron siyang plano? Meron siyang plano kasi na bubuhayin niya yung death penalty, lethal injection, mga kabayan, dito daw sa mga plunderer. Meron siyang plano na bubuhayin niya itong death penalty sa pamamagitan ng lethal injection, mga kabayan, dito sa mga plunderer. So, ang tiningnan ngayon ng mamayang Pilipino, itong si Sara Duterte. Kasi nga diba siya po kakasuhan po ng plunder, mga kabayan. So kapag kapag hahatulan ng guilty itong si Sara Duterte, itutuloy kaya ni Bato de la Rosa ang kanyang plano na bubuhayin niya ang death penalty sa pamamagitan ng lethal injection sa mga plunderer, mga kabayan. O diba, kaplastikan lang, mga kababayan? Katulad rin po yan sa kanyang sinabi na kaplastikan tungkol doon sa pag-amin ni Sara Diskaya na daw 2016 sila nag-umpisa. Nagkaroon dito ng flood control project sa DPWH. So sabi dito ni Bato de la Rosa, ano daw kung 2016. So dapat rin daw iimbestigahan yung panahon ni Digong. At kapag merong managot, dapat daw pananagutin, mga kababayan. Ito na naman po ang kanyang kaplastikan. So at kung 2016, kung gumawa sila ng kalukuhan panahon na yun, dapat ibestigahan. Hindi porke during the time of PRRD, i-exempt natin sa investigation. Hindi po pwede yun. Kung gumawa sila ng kalukuhan, kahit na panahon pa ni Pinoy, kasi noon pa yan, panahon pa ni Pinoy sila nagkakuha ng mga kontrata sa gobyerno, di ba?
Kung meron silang mga ginawang kalokohan nun, dapat imbestigahan lahat yan. O, di ba? Kaplastikan lang. Naalala niyo ba na sinabi ho mismo ni Digong na meron pong ghost projects sa DPWH Makabayan? Mismo na ho si Digong ang umamin. Pero nagkaroon ba ng investigation? Wala. Napatanggal ba nila sa pwesto itong si Mark Villar Makabayan? Wala. Mas lalong lumakas ang kanilang pagiging alay. Diba? Kasi kalyado nila Makabayan. Tas ngayon, pang-iimbestigahan daw ni Bato de la Rosa, plastic talaga eh. Ang sa pitikin ng tinga, no? Gonggong talaga eh. So, hindi natanggal ang dating sekretary ng DPWH itong si Mark Villar Makabayan. Si Mark Villar, natahimik lang. So before tayo mapapatuloy sa ating talakayan mga kababayan ko, siyempre isa muna natin. Nandyan po si Tony de los Reyes at Luisa Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Kasama rin natin si Aida Capa from Cagayan Valley. Hi to Ashin, Shirley Rizman, Phil Macabato. Nandyan rin si Abing Sulet from California, USA. Hi to Lito Bungalan at saka shoutout daw sa Bungalan family na nandyan sa Barangay Kupang, Muntinlupa City. Nandyan rin si Josephine Gallego. Hi to Joyce Wells from Hong Kong, Silsa Hanson, Susan Reyes, Nana Jackie, Mary Jane Tan, Monflower, Olivia Lupiga Lake, and hi to Jean Rabara. Okay, so mga kababayan ko, dito na tayo kay Bongo. Kasi nga si Bongo, di ba sabi po ng mga DDS na daw itong sinabi ni Diskaya o Sara Diskaya ay hindi nila pinaniwalaan Makabayan kasi according po sa mga ipinakalat nila na mga information na ito daw si Diskaya, ang kumpanya daw ni Sara Diskaya ay na blacklist sa panahon daw ni Digong Makabayan 2016. Pero napag-alaman natin 2015 pala na blacklist na suspended itong pamilya Diskaya Makabayan. 2016 nakabalik po itong kumpanya ni Sara Diskaya. Bakit? Siyempre binuhay kasi nga kalyado nila Makabayan. Binuhay nila, nakaroon pa ng joint venture sa kumpanya ng papa ni Bongo Makabayan. So ipapakita ko sa inyo itong ginawang dokumentary ng Rappler at paano ito masasagot ng mga DDS. For more details, let's watch this. Sa paghahalukay ng Rappler, nalaman namin na may koneksyon ang CLTG Builders, ang construction firm na pag-aari ng tatay ni Senator Bongo sa St. Gerard Construction ng mga Diskaya. Yung pangalan ng CLTG Builders, same sa initials si Senator Bongo, Christopher Lawrence Tesoro Go. Nag-joint venture ang dalawang kumpanya at nakakuha ng 5 proyekto sa Davao Region ng 2017 amounting to 816 million pesos. Ako si Jairo Boliedo and I am the reporter who work on this story. Pahiram na ilang minuto at i-walkthrough kayo kung paano namin nakuha ang findings namin. Matagal na yung information na may connect ang CLTG Builders sa St. Gerard Construction. 2018 pa lang ay nireport na ng Philippine Center for Investigative Journalism or PCIJ na maraming nakuhang kontrata ang family ni Bongo sa Davao Region pagkaupo pa lang ni Presidente Duterte noong 2016. At nabanggit na nga po doon yung St. Gerard Construction na pag-aari ng asawa ni Sara Diskaya na si Curly. Ngayon napipiga ang mga Diskaya sa dami nilang contracts ay naghalukay tayong muli. Para makita kung gaano karaming kontrata ang nakuha ng CLTG Builders at St. Gerard Construction ay pumunta ako sa DPWH website. Dito sa DPWH, pili ka lang ng region na target mo, in this case Davao Region o Region 11. Makikita mo doon ang status ng project, anong taon, pati pangalan ng construction firm. Para mapadali ang paglinis at pag-analyze ng data, need nating ilipat yan sa spreadsheets. Isang data journalism technique na ginagamit namin ang Instant Scraper. Download nyo lang yan as web extension. Punta kayo sa site na gusto nyo i-scrape or i-copy-paste, tapos click nyo lang, and voila, magiging copy-pastable na siya. After hours and hours ay natapos ko yung database nung dalawang kumpanya, si LTG and St. Gerard. Inorganize ko yan per year at per cost ng project. Sa tulong ng formula sa sheets and pivot table, mas madali mag-analyze ng database. Sa computation, lumabas na nasa 352 million pesos lang ang nakuha ng CLTG Builders para sa 12 projects na nakuha nito by 2016. Pero by 2017, na makipag-partner ito sa St. Gerard Construction,
umabot sa 816 million pesos ang worth of contracts na nakuha nito. With 5 projects pa lang yan ha. Heto pa, by the end of 2017, over 3 billion pesos ang nakuhang kontrata ng CLTG Builders sa Davao Region. Ibig sabihin, sa loob ng isang taon, sa unang taon ng pag-upo ni Duterte bilang presidente, humigit kumulang 2.7 billion pesos ang tinaas ng kontrata ng CLTG Builders. Lumabo ito ng ganito dahil hindi lang sa St. Gerard Construction nakipag-partner ang CLTG Builders, maging sa iba pang malalaking construction firms katulad na lamang ng 3W Builders at ng Relly Construction. In total, from 2016 to 2018, first 3 years yan ni Duterte bilang presidente at ni Bongo bilang special assistant to the president, nakakuha ang CLTG Builders ng 42 projects sa Davao Region, amounting to 3.6 billion pesos. 2018 lumabas yung PCIJ report tungkol sa firm ng pamilya ni Bongo. By 2019, hindi na po nagbibid sa DPWH ang CLTG Builders. Pero yung Alfrego, construction firm ng kapatid ni Bongo, active pa rin ngayon at nakakuha pa ng flood control project sa kasalukuyan from 2023 to 2024, amounting to 327 million pesos. Itong question sa contracts na nakakuha ng CLTG Builders at Alfrego ang subject ng plunder at graft complaints na final ni former Senator Antonio Trillanes sa Department of Justice nitong 2024. Pending pa rin po yung mga complaints na yan hanggang ngayon. After 2018, medyo tumamlay na rin ang contracts ng St. Gerard sa Davao Region. Pero dami din ang nakuhang projects ha. From 2016 to 2023, umabot sa 5 billion pesos ang worth of contracts na nakuha nila. Sa Davao Region pa lang po yan. Basic journalism principle, kinuha po namin ang side ni Senator Go at ng mga Diskaya for fairness. Si Senator Go ay nag-reply naman sa Rappler at nagsalita rin siya sa Senate saying na wala siyang kinalaman sa business interests ng kanyang pamilya. Si Sara Diskaya naman kinonfirm sa Senado na nagka-joint venture nga sila with CLTG ng 2017. We reported about this dahil sa dami ng kontratang nakuha ng mga Diskaya sa ating gobyerno and under fire ngayon ang Diskaya construction firms along with other top contractors dahil sa flood control projects. May investigation ng Senate Blue Ribbon Committee at Vice Chairperson doon si Senator Go. Kaya dapat bantayan kung paano iimbestigahan ni Senator Go ang pamilya niyang nakontrata sa gobyerno at nakipag-partner sa mga Diskaya. Kung may sumbong po kayo or tips tungkol po sa flood control projects at mga contractors. So dapat lang talaga na iimbestigahan po itong si Bongo Makabayan. So maganda no, napalit sila ang isinagawang investigation tungkol sa flood control projects doon sa Kongreso. Dapat kanilang imbitahan itong si Joel Villanueva, itong si Bongo, at saka itong si Chis Escudero Makabayan. At doon naman sa Senado, dapat kanilang imbitahan yung si Saldico Makabayan. 'Di ba si Saldico nandun ngayon sa US? According po kay Saldico Makabayan ko, bakit nandun siya ngayon sa US? Kasi daw health concern. Siya daw ay nagpa-check up Makabayan. O, 'di ba? Yes, nandun po si Saldico sa US. Tumakas ba? Diba? So yan maganda. Dahil meron pong isinagawang hearing doon sa Senado at sa Kongreso, dapat magpalit Makabayan. Imbitahan si Saldico doon sa Senado, imbitahan rin po sa Kongreso itong si Chis Escudero, Bongo at saka si Joel Villanueva Makabayan. And also, yun pong si Mark Villar. At dapat susugan natin yung plano ni Bato de la Rosa Makabayan ko na kanyang paimbestigahan ay include nila yung panahon ni Digong. Dapat tatandaan natin yan. Kung yan ba talaga ang kanyang gustong mangyari Makabayan, di ba? Kung hindi, hanggang daldal yan itong si Bato de la Rosa. O, di ba? So okay ba ang plano? Maganda yan para palit Makabayan para magkaroon dito ng fair. And also, ipapakita ko sa inyo itong video na to. For more details, let's watch this. Sir, stormin lang kita, okay lang? Sige. Sir, kasi di ba parehas may investigasyon sa flood control projects itong Senado saka sa Kongreso. Sa tingin niyo po ba, saan kayo mas may tiwala? Sa Infracom ng Kongreso o sa Blue Ribbon Committee ng Senado? Syempre sa Infracom. O tawag ko nga dito, Floodcom. Nandito ako ngayon sa Kongreso. Pero seriously, ano pa lang naman, simula pa lang, hindi pa lumalabas dito yung mga contractor. Gusto ko makita how itong Congress would deal kapag
apiran na yung mga diskaya, tsaka yung ibang mga kontraktor. So, doon magandang ibangga. Kasi doon sa Senate, medyo nakulangan ako na parang hindi na sabon o hindi masyadong, parang binaby masyado yung mga taga DPWH. Yung sa mga kontraktor, si diskaya lang yung medyo na pero yung si Lubiano, tsaka yung number 1, si Legacy, yung si Mr. Pogi, hindi kasi tinanong eh. So parang inimbitahan mo yung number 1 doon sa top 15, wala kang tinanong. So may mga ganong nakita kong problema doon sa hearing ng Senado at baka merong mga pinagtatakpan na sana naman wala, di ba? Pero dito sa Congress, so far pinapanood ko yung kanilang Floodcom, ang tawag ko. May mga congressman na maganda naman yung mga tanong dito sa mga DPWH. Pero mas gusto ko mas aggressive pa. Syempre ang tao gusto makita pinapagalitan. Kumbaga doon man lang makabawi yung tao doon sa alleged corruption na nagaganap sa DPWH. Pero sa akin makikita talaga natin sino ang mas magaling doon sa investigasyon pagpasok ng mga kontraktor dito sa Congress. Pero sa akin, kung makakadagdag sila doon sa investigasyon at makakatulong doon sa independent body na gagawin ng Pangulo, sa akin mas mabuti yun. Ayun, thank you very much, sir. Models of Manila, yan. Napakaganda. Okay, so mga kababayan ko, punta na tayo dito kay Harry Roque. Ano nangyari kay Roque, Sir Ivan? Nagdrama. Kahapon po sa kanyang vlog, mga kababayan, abay nagdrama Paiyak pa nga Sabi niya doon, mga kababayan, na paubos na daw ang kanyang pera. Malapit na daw maubos pa, kababayan. Kasi matagal na daw siya dyan sa Netherlands at saka wala siyang makukunan daw ng pera, mga kababayan. Wala ba tayo doon? Wala siyang makukunan ng pera? I don't think so. Malaki po ang kanyang naibulsa sa panampanadigang, mga kababayan. Diba? Sa Pugo. Diba? Didero po sa mga pamilya Duterte. Tapos maniniwala tayo, hindi siya binibigyan ng pamilya Duterte, mga kababayan? I don't think so. So siya po ay nagdrama kahapon sa kanyang vlog. Paiyak-iyak siya at saka ito ang kanyang mga sinasabi. So nung 4 ng Setyembre, ang katunayan po, lumuha ako nung night before. Dahil alam ko, hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Sa aking inang bayan, na paulit-ulit kong iniwan, pero palagi ko pong binalikan. Itong nakalipas na taon po, mahirap po ang aking kalagayan. Well, unang-una po, hindi po tayo nakapagtrabaho. Nabubuhay po tayo sa counting savings natin na alam naman natin na mauubos na rin. No? Di ba? Nagdrama, mga kababayan. Mananiwala ba tayo na wala siyang pera, mga kababayan? Very impossible. Bilyones ho ang kanya na pera sa panumpan ng Pugo, mga kababayan. Dito rin po, siyempre, sa mga Duterte. Bapaiyak. So, ano pa ang kanyang ginagawa dyan sa Netherlands? Kung totoo ang kanyang sinasabi na paubos na ang kanyang savings, sa kanyang pera, umuwi na lang siya sa Pilipinas. Welcome na welcome siya doon sa Pilipinas, welcome siya dito sa Pilipinas, mga kababayan. Feeling ko nandun pa ako sa Saudi. Diba? Welcome na welcome siya dito sa Pilipinas. Anytime pwede siyang uuwi or umuwi dito sa Pilipinas at harapin niya ang kanyang mga kaso, mga kababayan. So anyways, ipapakita ko sa inyo itong vlog ng ating kaibigan mga vlogger ni Kristan sa itong si Heider yan, mga kababayan, kasi maganda po ang kanilang napag-usapan. For more details, let's watch this. And then obviously you, brother, you're doing so well. Grabe yung ginawa mong Nepo Kids series. Yeah. I was disappointed. I was expecting you to do like profile of the 20 like Nepo Narcos, Narco Kids, ganon. 4 lang yata ginawa mo, di ba? Well, the top 5. I did the top 5. Top 5 or top 4. Because sa akin, importante lang naman is they get the point. So I wasn't there naman to try to shame anyone per se. Gusto ko lang ipakita that this is your profile of ano ba ang Nepo baby in the Philippines. Yung nakikinabang ka from the corruption that your parents have been doing, whether you're a politician or contractor, doesn't matter. As long as may ginagawa silang mali, dapat talaga ma-call out natin. So yun lang yung ginawa ko. And I was just trying to make an example so people will be able to identify now kung sino ba tong mga Nepo babies. So that way in the future, kung may makita tayong some, girl, flaunting her wealth, alam mo na po siya, teka, sino ba tate na to at nanay na to? Ano ba trabaho nila? O kung customs pala yan, ay po, kaya pala. Right, so yun lang. That was more the idea and I wanted to show the background behind it, the people behind these girls that are flaunting.
interesting enough, sabi ni, I forget who it was, one of our friends said, bakit daw yung mga babae lang yung finisher ko, hindi yung mga lalaki? Right. Well, kasi yung mga lalaki don't flaunt like that eh. Diba? I haven't seen a guy... Except Meron? I have one person in mind. Edu Manzano. Right. Well, Edu Manzano, I mean, that guy, amazing guy, wonderful guy. I mean, what is your feel about Edu Manzano? Medyo outshining Edu Manzanas, our beloved Sir Ronald Llamas. No, like, he's all over the place. At first, I thought it's funny. And then parang medyo naepalan na ako, nagka-cliche na ako. I was like, dude, I think we got the point. And I think he's beginning to enjoy it a bit too much. I think like, nagpa-flex na ito eh. This is looking like a flex. Like you look at his latest picture this morning, 6 a.m. Palang kung sino-sinong mga artista minahaway-haway ko. Sometimes I get into the mood, diba? Okay, well for me, I have a different take on it. If you look at it, I don't know, it looks like AI to me, unless it's not. Doesn't it looks very young and tignan all? mo, it looks very AI. It looks like it was AI generated. Oh. I don't think that was a real picture. It was an AI generated photo. But I could be wrong. But take a look at it. And you might be surprised if it's AI. Kasi nga, I mean, unless he really has was it a Rolls Royce he was in or a Bentley? I don't know which one. Yung may Hermes tapos may umbrella. Yeah. Oh, and even yung set niya with the, I think it was he was standing and construction site. Yeah. Pag tinignan mo, it looks AI to me. But again, I could be wrong. Ang point ko lang more than anything is, hey, he's having fun with it. He's poking fun at the problems with regards to corruption, with the Nepo babies. I think whatever it takes to be able to get the point across, I'm okay with. And if it's comedy that's going to do it, if it's through photos, posts, video, doesn't matter. As long as you get the point across and more people are made more aware about the problems of nepotism, and not just nepotism, corruption, then I'm all for it. So I'm not as affected. Well, we already have Edu Manzanas. I don't think we need Edu Manzano anymore. And kanina nagtatroll ako, parang mirror, Grok. Meron bang political ambition si Edu Manzano? Ang dami lumabas eh. May mga mali si Grok. Actually, I corrected him. Yung isa, yung anak niya yung tumakbo. Hindi naman siya. But, we know this is a guy who has had political ambitions. Yes. Na-disqualify lang kasi siya sa COMELEC the other year. But he was, I think, vice mayor, or he tried to run for congressman and mayor in Makati. He did Senate, etc. So some people are wondering whether AI generated. The one picture na kinoment ko kaninang umaga, I don't think that was AI. That looked like really in a nice, posh place and the real. Pero yung construction side, the cars, I think that was AI. But my sense is like this guy is enjoying it too much, and a part of me feels, what if there are people are thinking, I want to do my own Zelensky, right? Like I comedy my way satirically into power. Remember, that's how Zelensky became the president of Ukraine. He had a satirical series about being the president of Ukraine. Yes. Sobrang na-click. He ran for president and then he became president. So I won't be surprised may mga artista dyan nang inisip nila, let's juice it, man. I'm not saying he's doing it consciously. Yeah. But I won't be surprised some part of his mind is saying, maybe this is the way. And what would be wrong with that? There's nothing wrong with that, except I have one big problem. So, speaking of Vico, no? I'm super glad, so I have a video about Vico dun sa ating Instagram, and I'm looking at ang daming artista nagla-like dun. I mean, obviously maybe because he's a good-looking guy and everyone loves him, right? But I love it. I love it that many people are getting involved, celebrities are talking out, etc. At yung sinasabi niya, dapat mandidiri tayo sa corruption, dapat denormalize natin. Okay, my problem with that is very simple. Like, yes, true, but medyo 10 years ago namin ginagawa yan eh. Napoles was 2013. Yep. Kahapon, or actually kanina I was posting yung article ko, parang going back in the memory trail, Huffington Post, 2013, October, November, I was writing about itong Luneta Revolution, which was more aspirational than reality. Yung 1 million people march. Okay. So my point is that 12 years ago pa lang, may outrage na tayo. Yes. Alam naman ng tao ng 5 stages of grief, di ba? First is denial, second is rage, and then eventually acceptance, then you move. Parang feeling ko, 2025 na, nasa second stage pa rin tayo. We're still in the rage phase. We're still not even in the bargaining phase, right? So, ang problem ko is, baka ang mangyari dito is, we'll just vent out some frustration, we'll just make some satire here, and then pag iba na yung new cycle, I don't know, Torre this week, next week something else crazy happens. The Duterte trial is coming soon, and I hope to visit The Hague also to cover that soon. So, my fear is,
baka hanggang keyboard warrior na naman tayo na outrage and cancel culture. We'll talk about your Nepo kids soon. Okay. And then we'll just stop there. And the reason I'm saying I'm not happy with that is because, first of all, I think it's a form of stagnation. Parang, okay, what's the next thing? And I'm not saying Vico is against that. I think Vico agrees with me that we should go to the next level. But I'm looking at Indonesia right now. Yeah, I'm not that's recommending bad. I'm not recommending violence. I'm against violence. Baka na petition na naman ako. Meron na tayong petition sa Supreme Court. Mamaya, anti-terrorism, ano ba naman tayo ng mga tabad natin ng mga kalaban. No, but what I'm saying is, you see, in Indonesia, people got so sick and tired of the gig economy, the disenfranchisement. Grabing kurakot. You think kurakot yung mga politician natin dito? You should meet mga politicians, man, in Indonesia. No offense. I don't want to name names. Next level, pare. Next level. Parang, they're like Philippines times 10, di ba? And they're a big country, right? Yeah, they're big. So yung billionaires nila is times 5, times 10 yung mga billionaires natin. So, anyway, and a lot of them have military background. Prabowo Subianto used to be a commander, military commander. Son-in-law siya ng dating dictator na si Suharto. Yung isang anak niya, medyo si Raul. Bro, you think mga Dutertes are, are like next level. There's like 10 of them there. Parang next ganon. level. And if you watch that movie by Oppenheimer about yung genocide na nangyari noong 1960s, 1964, nung pinatay up to 1 million communists in Indonesia or suspected communists in Chinese, you'll know this country has a very dark history. Anyway, my point is this. In Indonesia, even if mas develop sila sa atin, even if actually subsidize ang oil and gas, inflation is lower, housing is better. I know this. My previous partner, she was part Indonesian Australian, so I used to go a lot to Indonesia, and I familiarize myself with that country. At some point, the people said enough is enough. So when there was a protest, accidentally, or maybe not accidentally, yung isang policeman, binangga niya yung parang isang Grab driver. And that was the spark. That was the spark na parang the complete desecration of dignity and life of ordinary gig economy. Kasi lahat nag-go-gojek sa Indonesia eh. It's a very gig economy. Walang masyadong, good quality jobs. Like Philippines is a service-oriented economy. Maraming precariat, underemployed. And there you have students who are really activists in like 1970s Filipino style. Okay. And this thing has exploded. And as we speak, multiple cities across the country are really affected. Police stations are being burned down. A regional parliament was burned down. Things are so scared. But let me just short-circuit this. Prabowo, who's kind of like Duterte guy, he had to back down. And nag-offer siya to cut down yung perks. Wow, and privileges of politicians. bumigay, And the very first day, nag-apologize siya for the excesses of the police and called for the investigation. So no denial, no parang any effort to distract. Immediately, they went for concession, except I don't think it's enough. Yeah. So do you see where I'm coming from? So Indonesia, pare, at some point, alam mo pare, ayusin na natin to. I'll take things into my own hands. And my feeling is, we're even worse off than our average folks are worse off than average folks in Indonesia. GDP per capita income in terms of access to healthcare. My friends na Indonesian, they have universal healthcare. Yung nakasakit yung ama nila. They have. Okay. The dad had very serious condition. Para if this were in Philippines, 5 million bayad, he paid nothing. Wow. Ako, my dad got sick the other month. I had to pay 500,000 pesos for 5 days lang dun sa Like, so my point is, an average Indonesian has a better life than an average Filipino. And yet, they said enough is enough and took things. Now, I'm not saying let's go that level. Yeah. Sila level 10 na sila eh. Right. Tayo, parang level 2 pa lang tayo. Why can't we go level 5, which is make a strong movement, push for reform, push for change. Except last time I checked, the only movement we have is mayors for good governance na ang daming dynasties, ang daming mga ex-DDS or secret DDS, and then si Lenny ay nag-observer status na lang, understandably. I want to talk about that. Let's go about that. Good governance. Mayor for good governance. Yeah, to begin with, it was, di ba si Magalong was the one who kind of spearheaded this Shout out kay Mayor. Yeah, this whole movement for good governance. It's a little bit, for me, hypocritical, to be honest with you. Kasi, I mean, when you're mayor for good governance, be sure you're not selective about good governance. Kasi, I mean, honestly, for me, Mayor Magalong comes across to me as a little bit of a Duterte apologist. Nakikita ko sa kanya, he's not willing to call Duterte out for the corruption that Duterte has visibly
blatantly shown how he lied about his wealth, how, in the Senate hearing, nakita naman natin lahat yun, di ba? I'm sure Magalong saw it. I'm sure he's a smart guy. So why couldn't he call out Duterte? So for me, the fact that he can't call out Duterte reeks of a lot of hypocrisy. Kung good governance ka, lahat ng corrupt, call them out. Wala kang dapat sinasanto. I'm willing to call anyone out. Kaya nga walang masasabi sa akin ng mga DDS, yung mga sumusuporta kay Duterte, because they know I will call out any corrupt politician. But that includes Duterte. He's one of the most corrupt. Kitang-kita naman yun with our own eyes. I mean, all you have to do is mamulat lang mata mo at mag-isip ka lang ng konti, you will see it. So yun ang ano ko lang doon. That's why I understand why Lenny did not sign off on that. That's why she went observer status. I think it was almost just to to satisfy lang we'll see you in your events, parang ganun. Parang sige na, okay sa amin, pero man, if I was, it shows she's smart. Yeah, which shows Lenny smart. Sure, parang makikisama ka na, pero if I were that, I wouldn't sign it. Sign it. And then they ask me why I won't sign it, and I'll explain. Because if you look at the people there, not all of them are really for good governance. Daming dynasties dun. Yeah, and exactly. A lot of them are just doing it for show. A lot of these people are doing it for performative. Yes, I mean, come on. This whole political arena is performative. Hasn't it been? Hasn't it been a performance para sa ating mga kababayan? Tayo ang audience na binubudol nila, dito naman tayo, next scene. Dito tayo titingin. Ngayon, nagtatawanan ng mga DDS nga Why? Sabi nila, buti nakatingin na tayo kay Zaldico ngayon. Nakalimutan na si Sara. Nakalimutan na, teka lang, may motion for reconsideration sa Supreme Court. Yeah. Biglang hindi na napag-uusapan. Suddenly, they're saying, well, Sara only took 125 million na naman kay Sara. Tingnan mo itong mga buhay na to 5 billion. Yung 125, yun lang yung nakita natin. That's the tip of the iceberg, my friend. Exactly. 612 yan. 612, million. Yung pa lang yung nakita so far. Yung flood control projects. Ni Pulong na 51 billion. So, ang dami niyan. So, please, don't get me started. So, yun lang sa akin. That's why it's ironic for me that mayors are calling for good governance where we know for a fact there are a lot of local executives that are also very corrupt. Pero ngayon, they're making everyone look at just Congress. Look at Congress. Look at Senate. Teka lang. Sa inyong sariling lungsod, yung mga pinuno ba nyo doon? Yung mga mayor ba nyo doon? Matitino ba? Sigurado kayo dyan? Pag-isipan nyo yan. Yun lang. Can I make a counterpoint? Sure, please. Although people know I've been throwing shades already at our beloved mayor in Baguio, but from a position of love, medyo Carino Butal, right? Una-una, I like that he's at least transparent about the fact na feeling niya may utang na loob siya. Both on my show, I interviewed him during elections, and also on kabilang channel, let's just call it that way. Inamin niya na dahil tumulong sila Bongo, yung administration ng pandemic, kasi diba Baguio tourism dependent kami. So nung pandemic talagang wala kaming tourism . And remember, this time he was also the contact tracing czar. Yep. So he was working at a very high level using his CIDG skills. So parang basically ang idea is dahil sa utang na loob, parang he feels it's a form of betrayal or medyo of, it's a bit off of him to attack the admin that helped his city to survive a difficult time. Of course, I don't agree with that. But I'm just saying, at least the guy is willing to admit that kaysa i-ano-ano niya. So I appreciate at least that honesty, even though I disagree with that form of honesty. That's number one. Number two, in fairness naman again kay Mayor Magalong, he's not from a political dynasty. I don't know kung yung ka-debate mo gusto maging next mayor ng Baguio, then maging dynasty na yan. But ibang usapan niya, malabong manalo yan. But anyway, going back to this, in fairness to the guy, nung panahon pa lang ng Digong, nung first time siya tumakbo, he was already on this good governance issue. And I'm from Baguio. So, there are things, but he was never at that level na, alam mo na. I don't have to name the names of former mayors in Baguio or congressmen and all. We had like Binay type people, let's just put it that way. He has been a huge improvement on those guys. And he's very smart, yes. So, for me, when he started this Mayors for Good Governance, actually, I was very supportive. And I'll tell you what, I think he even said that on the record, but he can confirm it. In a piece around 2019, I wrote, dapat mga star mayors ay magsama. And I mentioned literally him and Vico and a couple of others. So, somehow, actually, he credits me with the idea. And for me, when he started it, I really felt it was... And actually, I attended the event, yung launching of Mayors for a Good Governance sa UP Diliman. I was there. Minute ko pa si Libayan din. Nag-picture kami often after. So, my point there is, I think it started well. Ang problema ko lang is,
the arc is suddenly not very encouraging to me because we have a good counter model. So you said it's a circus. I get it. But look at, in fairness kay Panfilo Locson, I used to call him Mr. GMRC dahil nag-aasaran kami ng election time. Wala daw kami GMRC ni Lenny, ganun. Remember, there was a time na press con siya with Isko, tinira niya si Lenny. Yes, I remember that. So, tinira. Anyway, we had some, whatever. But Locson is actually a very good friend of Magalong. They come from the same world, PMA people, PNP people. In fairness to Locson, sabi niya, tignan mo yung flood control project over the past decade. Okay. Kasi yun yung talaga pinakamaraming pera. Hindi yung past 2 years, past 3 years, past decade. So actually, if you look at the Lacson numbers, it cuts across different administration. So you can go and talk to Singson, the DPWH Secretary of Pinoy, and say Y, X, Y, and Z. And then you can go to Mark Villar. Wait, where's Mark Villar? He's in Blue Ribbon Committee calling for. And then you can also go to yung just recently semi-fired, self-resigned Bonoan DPWH Secretary. So, my point is dapat ganon. So actually, I find it weird na why he didn't do the Lacson way. And if you look at Lacson, hindi niya tinitira directly in Duterte. Ang sinasabi niya, comprehensive tayo. So I think there's already a blueprint for that. Bakit di ginagawa ni Magalong yon? Doon ako disappointed eh. You have a way out. Right? Yeah. The Lacson way. And may utang na loob ka, you don't wanna attack directly, I don't know, Bongo or his family or okay, but at least say, tignan natin lahat ng flood control project over the past decade or so. In fact, you can go up to 15 years. We were having discussions about the next ombudsman, etc. Pwede titignan ng ombudsman yan all the way. So, for me, masyadong arbitrary and very selective and self-serving, I would say. For self-serving is actually the right term. Natitignan mo lang, kasi wala nang unit team ngayon. So, titignan na natin. And let's not forget, BBM himself opened up this floodgate of flood control discussion, and the guy deserves at least some credit for that. I was actually going to say, marami dito na nagsasabi na, tignan mo, pinaka-corrupt si BBM sa lahat dahil itong mga flood control problems na nangyayari sa kanyang panahon. You're right eh. What people don't fail to observe is he was the one who opened the floodgates by that SONA. But when he said, tama na itong mga corruption sa flood control, blah, 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 mahiya naman kayo, bam, that was the first salvo. The next one, he even goes as far as doing a press con to expose the top 15 contractors. That's where we got the information that these top 15 got 20% of the entire 545 billion of flood control. And then he even went a step further to show that he wants to be accountable for all the BS na nangyari during his own administration, because he said, let's investigate only from 2022 to 2025. He could have said, let's investigate everything. So, he was gracious mga in that way. But at the same time, I want everyone to remember this, okay? Remember that this flood control issue happened all during the uni team when they were together. So, nung naghiwalay na, dito na siguro... Sa imprimatur. I think this is when BBM said, man, these guys took advantage of me, my administration, to do all of this BS corruption crap na lumala. Na nagsimula nung panahon ni Digong, some would say. Yun, na nagsimula nung panahon ni Digong, and now that wala na rin eh. Listen, we've broken apart na, so I am gonna just call a spade, and kahit sino na kinabang, we're gonna go after everyone. And if you're on my side and nangurakot ka rin dito na kinabang ka, then so be it. And I think that was the right way to go. So, remember what I said, nung unity was together. In other words, the Dutertes and the BBM were still together. Shared liability yan. Yeah, exactly. So, the Dutertes, I think that was part of the deal na, basta magagawa namin itong mga patuloy ang ligaya. Ayan. Tapos, nagkawatak-watak na, then BBM said, screw it. Let's just open the floodgates. So, I give him credit. Yeah. He is that, nagulat nga ako parang lack of a better word. Please, maybe if you can help me with a better word. He's that savior. I don't want to say savior. It's such a overstatement. Pero that's what I meant. He was the one that, we look to na, you're actually going to be the one to expose all the corruption? Damn, so be it. Yeah, it's quite off-brand for Ferdinand Marcos to do the good governance stuff. But my point is, at least the guy recognized it, na isa sa mga dahilan na sobrang nag-underperform yung alyansa is because hindi nagtitrickle down economic growth, hindi nararamdaman ng taong bayan yung So, naging very self-critical siya, di ba? Yes. I think a bit too much sometimes kasi may mga vultures na nakatingin eh. And that's why I'm saying he has to be careful kasi kung hindi ito, this is not handled
correctly, meaning comprehensively, objectively, and all, i-weaponize talaga ng mga DDS, whether soft DDS or mga real DDS. I mean, Sara Duterte now is openly saying, pa-investigate yung Congress na yan. Wait lang, medyo we can start closer to home, right? That's my point. So, as you correctly pointed out, again, Deus Ex Machina, yung ginawa ni Marcos, biglang opening up the floodgates, but he has to be careful how he handles it. And as we speak, to be honest, I'm trying to convince General Torre to take up the czar for flood control, because I know marami nagsabi after what happened to him in the PNP, he should just give the middle finger and move out and become a hero. I think he visiting yung si Senator Leila de Lima was a good gesture na kami ang mga independent people, para sa bayan kami, matapang kami, will not be... I wish him the best. I think he's gonna take a leave until the end of the month almost. Let him enjoy all the leave. He's still gonna be the only 4-star general at hanggang interim lang yung mga But I hope eventually he moves on and moves up. Moves on dahil yung PNP has to make a transition. Hindi pwede na sa interregnum. So my best wishes to the new leadership. Kaibigan natin si General Torre because of his principles and conviction. Not because kaibigan ko siya. Because I think he stands for national interest. But I want the Philippine National Police to continue mga reforms na sinimulan niya. At the same time, I think he deserves a secretary level. Alam mo yung position ni Frederick Go? Yung na binigyan siya ng economic czar na pwede niya i-coordinate yung different agencies. Na actually parang super secretary pa nga siya eh. Pwedeng gano'n ang bigay sa kanya, pero anything security and corruption, bibigay sa kanya. So if there's another ICC warrant of arrest, he should be there. If there's a flood control major arrest or investigation, he should be there. So I really hope, and my suggestion to him is negotiate a good mandate, and dapat hindi ito dumaan sa commission on appointments. Bakit? Kamo, yayarin siya ng mga DDS senators and all. So if it's a special presidential advisor Frederick Go style of czar, he doesn't have to go through that. He doesn't have to go through that. So, and my idea is, ayon sa isang lawyer na purong talo, Icarus daw ang nangyari sa kanya. Ako actually more like Phoenix. I think people forget. There's a reason why we didn't know about Torre for a long time, because he had some detours in his career. I'll just put it that way. May mga mali-mali din siya. In fact, he was somehow purged. Kaya nandun siya sa Mindanao. But he used it. He used that setback for a comeback with the Quiboloy and then Digong situation. And then now he's back here and strong. And I don't know what Bato thinks, but I think he's one of the best representation of what Mindanao can offer us in terms of intelligence, in terms of integrity. Just like Justice Carpio and Secretary Lorenzana, there are many Mindanaoan friends I have. I love them. I respect them a lot. And unlike Bato, I think he could be the next PNP chief who could also be a statesman. Like what we're going to see in Bato. And we're going to discuss Bato in the next episode. So next episode natin will be about how Bato realized he asked the wrong question kanina. Like parang, kailan ulit kayo nagsimula mag-DPWH? Yan, tuloy. Okay, so kasama rin natin, nandyan si Ninita Umale, Moneth Doctolero, Ruro Sikira, nandyan rin si Elsa Hoffman, Maricruz Hernandez from North Carolina, USA, kasama rin natin si Pipo Sulit, Hilda Baldubino Pita, Merly Jaguba, Eflida Halyas, nandyan rin si Lucy De Luna, Sally Abuan Mills, Normie Casadores, Percy Shalana, Lendros Castro, Hacho Johanna Toiler, Jeco Jerry Cabreros, Mega Boom, Norma Ordunes, Apple Nash, Edwin Santos. Kasama rin natin si Merna Borromeo, Trinidad Lozano, Joel Timpla, Pia Bandonel, Leija Malabed. Nandyan rin si Bicha Gironelia, Entak Redentor, Hapon Samosino, Nonoy Cornizo, or Cornejo, Haitzo Edmond Ziniza, Ray Molina, Maria Evans Balikig, Eb Chu, Faye Mushkila, Elmer Pinaranda, Wayne Morales, and Haitzo Miguel Colong. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Sa pagising ko, ang aking puso ay nag-uumapaw sa pasasalamat dahil sa hininga ng buhay, sa kalakasan at sa pagkakataong muling makagawa ng mabuti.
gabayan mo po ako sa bawat desisyon ng aking gagawin ngayong araw upang ang lahat ng aking salita at gawa ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Idinadalangin ko rin ang proteksyon at kaligtasan ng aking pamilya at mga mahal sa buhay. Bigyan mo kami ng kapayapaan ng isip at tibay ng loob upang malampasan ang anumang pagsubok. Naway maging daluyan ako ng liwanag, pagmamahal at pag-asa sa sino mang aking makakasalamuha sa buong maghapon. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Ikinuhit ng kasaysayan ng pangalan mong dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at siapolakay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay
mo'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hakilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng